Colossians, pamagat na just do it. Just do it. Parang ano? Parang sa Nike yun, ano? Just do it. Gawin mo lang. Alam niyo, ang buhay Kristiyano is about doing. Di ba? Patungkol ito sa paggawa. Siyempre, gawin natin kung ano yung tama. Amen? Yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Doing something without knowing it is what? Ignorance. Doing something without knowing it is ignorance. Ginagawa mo, pero hindi mo naman alam. Kaya ignorantihan yan. Pero knowing something and without doing it is sin. Kasalanan. Alam mo na tama yan. Alam mo isang bagay na tapos hindi mo ginawa, kasalanan yon. Sabi yan ni Santiago. To him that knoweth to do good and do it not, to him it is a sin. Okay? Colossians chapter 3, verse 23 and 24. Good evening. Again, let's read the Bible in verse 23 and 24 of Colossians chapter 1. Kita nyo na? At ituloy na natin sa verse 25. Okay, ready? Read. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Sabi ni Pablo, kung gumagawa ng tama, siyempre, aanin ang tama. Pero pag mali ang ginawa, mali din ang aanihin. Amen? Kaya dapat sa ating paggawa, nandyan, whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. The message is entitled, Just Do It. Let us all pray. Our loving Heavenly Father, Lord, once again, we thank you for this great privilege that we can worship Thee in spirit and in truth. Thank you, Lord, for the protection that you've given to us for the past days since Sunday until this very night. Lord, thank you so much. And Lord, we ask that you please forgive us for all of our sins that we have done against Thee. Thank you, Lord, so much for the provision, for the peace that you've given to us. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. All of God's people will say, Amen. Amen. So, makaupo na po ang bawat isa. So, alam nyo, ang Biblia, itong binasa natin, itong Book of Colossians, di ba? Isa ito sa tinatawag na prison epistles, no? So, meron pong 4, no? At isa ito, bakit tinawag na prison epistle? Kasi isinulat o naisulat ito ni Apostol Pablo nung siya ay nakakulong. Amen? Yeah. Pero kahit na nakakulong siya, makikita mo pa rin na siya ay talagang nagagalak sa Panginoon. Kaya nga, yung Book of Philippians na sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Isa din yun sa tinatawag na prison epistle, yung Book of Philippians. Okay? So, sabi dito sa verse 22, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service, as men pleasers. Marami yan ngayon, mga men pleaser. Ito yung mga tao na gumagawa para i-appreciate ng kapwa-tao, palakpakan, di ba? Pero tayo, hindi ganyan sa ministry. Wala mang papalakpak sa atin, wala mang mag-appreciate sa atin, wala mag-applause, wala mag-appreciate. Gumawa ka lang. Basta kung ano yung natutunan natin sa gawain ng Diyos, sa salita ng Diyos, gawin natin. Lahat ng natutunan natin, gawin natin. I-apply natin. Sinabi yan ni Pablo din, Philippians chapter 4. Tingnan nyo, Philippians chapter 4. Sabi ni Apostle Paul, sa verse number 9, verse number 9, sabi niya, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, sunod, do.
The word do. Importante yan. Sa music, yung first note ay ano? Do. First saka last, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ang bata, pag natuto magsalita, yung baby pa lang, yung magmimel, ano sinasabi niya? Do. Do. Di ba? Wala, hindi na tumatawa sa mga banat ko. Naluloding din ngayon. No? Yung mo si Kiyon, pag humingi ng ano yan, Dodo. Dodo ba yung sinasabi mo? Ha? English pala ito eh. Miel. Pero ang mga Bisaya, Dodo. Hindi, pag mga Bisaya nabibigay, Totoy. No? Okay. So sabi ni Paul, no? Ano man ang inyong natutunan, natanggap, narinig, at nakita sa akin, sabi niya, do. Gawin niyo. Kaya ang kami mga pastor, alam ko meron kayong mga natutunan sa amin. Pero, hindi naman lahat ng natutunan niyo sa akin at nakikita niyo sa akin, tama. Kasi wala namang pastor na perfecto. Tama ba? Halimbawa, pag nagalit ako, meron kayong hindi makikita maganda sa akin, meron kayong hindi naririnig na maganda sa akin. So, huwag niyong gayahin yun. Tama ba? Just like our fathers, mga tatay natin sa tahanan, no? Walang perfectong tatay. Kung ano lang yung natutunan natin sa tatay na tama, yun lang yung gayahin natin. Yung hindi, huwag natin gayahin. Kaya yung sabi ni Pablo, ano man ang inyong natutunan, natanggap, narinig, at nakita sa akin, gawin nyo. Amen? Ako, ang pastor ko, si Atty. Marcelino Arias, ang dami kong natutunan sa kanya. No, my pastor was not a perfect pastor, nor a father. Hindi. Pero, doon sa mga kamalian ng tao, meron ka rin matutunan doon eh. Na ito yung dapat hindi ko gayahin. Amen? Yung mga tama, ito gayahin ko to. Ganon din niya sa atin dito. Tumingin kayo sa isa't isa. Walang perfectong church. Yung katabi mo, meron ka makikita dyan na hindi maganda. No? Kasi bawat isa sa atin ay meron tayong lesson palagi na ibabahagi sa kapwa natin. Ganun yan eh. Kasi mga libro tayo, di ba, na nababasa ng kapwa natin. Tama ba? Kaya pag nabasa, hindi magandang kwento, kung hindi maganda na kwento, di wag mong gayahin. Tama? Kaya sabi ni Paul, whatsoever, sabi niya, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me do. Pag ginawa, sabi niya, and the God of peace shall be with you. Can you imagine the God of peace? Ang Diyos ng kapayapaan. Tingnan nyo ang Diyos ng kapayapaan. Hindi ibig sabihin na siya ang Diyos ng kapayapaan ay most of the time, all of the times, meron tayong kapayapaan. Huwag mong gawin yung tama, hindi magiging mapayapa ang buhay mo. Kasi yung konsensya. Tama ba? Iba yung God of peace sa peace of God. Iba yun. Ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Kaya kapag sinunod natin siya, kapag nagpasakop tayo sa kanyang salita, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Pero pag hindi ka susunod, hindi ka magiging mapayapa. Simple lang yan eh. Dito, may batas tayo. Huwag kang sumunod sa batas. Anong mangyari sa'yo? Skyway. Nag-counterflow ka. Dahil matigas ang ulo mo. O ano ngayon? Huli ka. I-revoke yung lisensya mo. Di ba? Gugulo ang buhay mo. Tama? Kaya, dito na tayo sa lesson natin. Just do it.
ano man yung mga natutunan natin, no? Pero kailangan meron tayong natutunan. Ano naman ang gagawin mo kung wala kang mga natutunan? No? Kaya tingnan nyo din, lagi kong sinasabi, di ba? Lahat tayo mga simple nung una. Ano ibig sabihin ng simple? Ibig sabihin sa Bible, yung simple, walang alam. Wala tayong mga alam dati. When it comes to the Word of God, wala tayong alam. So, salamat sa Panginoon, merong ginamit ang Diyos para tayo ay maturuan ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa Psalm chapter 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Making wise the simple. Sino yung gagawing pantas? Yung simple. Yung simple, yun yung walang alam. Paano magiging wise yung simple? Simple lang. Kung yung simple, naturuan ng salita ng Diyos, tapos i-apply niya ng tama, ang tawag sa kanya ng Biblia, wise. Pag ikaw naman ay naturuan ng salita ng Diyos, tapos hindi mo isinasabuhay, hindi mo ginawa, hindi mo in-apply, ang tawag naman sa iyo ay fool. Tama ba? Kaya hindi lahat ng Kristiyano ay wise. Hindi lahat ng Kristiyano wise. Hindi ka lang mag-soul winning, unwise ka na eh. Sabi sa Proverbs 11:30, di ba? The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. No matter how smart you are in your school, kahit na ikaw pa yung top 1, hindi ka naman nagsusoul winning, wala, you are unwise. You are just secularly knowledgeable but spiritually stupid. Masyado kang marunong sa secular pero sa spiritual wala kang alam. No? Tama? Kahit nag-aano ang katalino, pag hindi mo isinasabu, pag wala kang alam sa salita ng Diyos, wala talaga. Sabi ko nga sa inyo, yung graduate ng law, yung binisita ng mga kasamahan ko, magbo-board ng magbabat, graduate ng law to ha. Ibig sabihin, naka-8 taon sa college na. 4 years na proper, na preschool law. Tapos, 4 years na proper law, 8 years. Tapos magbo-board pa. Yung pinabasa ng John 3:5 eh, yung verily, verily, ang basa ay virilay, virilay. Kita mo yan? Ang educational attainment ng tao niya napakataas, pero pinabasa ng verily, verily ay virilay, virilay. Diba? Diba tayo, di ba? Pag tayo nagbasa ng Bible, pambihira, talo pa yung mga doctorate dyan. Amen? Yan pag nagbasa ng Bible, isipin nyo, nakaanong chapter na tayo kanina? 1 Kings chapter 12. Pang-ilan na yun mula Genesis? Pang 303. Ilan na ba? So mula nung binasa natin ang Bible by books, mula Genesis hanggang 1 Kings na tayo, chapter 12 kanina, di pang 300, alam mo, 302. So kung nabasa mo yan mula Genesis, nandito ka, ibig sabihin, naka 302 worships ka na. Di ba? E pag nabasa natin yung buong Bible, di ilan yun? 1,189 chapters. Di 1,189 worships ka rin. Grabe, no? Amen. Kaya basa lang ng basa. Maraming mga tao na sobrang talino, pero sayang, no? Sabi nga ni Paul, and they became wise, no? Professing to be wise, but they became fools. Daming mga ganyan na wise, kuno, pero mangmang pala. Okay? So tayo, kailangan matuto tayo ng salita ng Diyos. Pasalamat tayo na may nagtuturo sa atin, no? Ako yung dami ko natutunan sa pastor ko. Pastor ko si Atty. Arias. No?
Meron din ako mga hindi i-apply na nakita ko sa kanya. Di ba? O ano lang yung mabuti. At kapakipakinabang sa ministry, yun lang yung gagayahin ko. Tama? So sabi ni Paul, no? Ano tayo? Colossians 3, balik tayo 23. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service, as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Importante talaga yung may takot sa Diyos. The fear of the Lord is to hate evil. Amen? So ano man ang ating natutunan, sabi ni Pablo, whatsoever ye do, wala yung natutunan mo, gawin mo, then how to do it? Number 1, do it heartily. Amen. That's the first point. Ano man ang natutunan natin sa salita ng Diyos, do it heartily. Pag talagang ginagawa mo na talagang galing sa puso mo. Amen? Amen. May mga tao na gumagawa sa gawain ng Diyos, alam mo kung bakit? Mabilis matisod, mabilis mawala. Kasi pag gumagawa, hindi talaga sa puso galing. Right. Tingnan nyo, sa pagtanggap sa Panginoon, ano talaga ang pinuntirya? Di ba puso? Amen. Kasi ang puso ang pinakamasama. Hindi tayo gumagawa dito na gumagawa lang tayo ayon lang sa ating muso. Amen. Hindi natin minamahal ang Diyos ayon lang sa ating muso. Amen. Hindi natin tinanggap si Kristo ayon lang sa ating muso. Ano sabi sa Roma 19? Kung ipapahayag mo sa iyong mga muso, muso ba nakalagay? Kung ipapahayag mo sa iyong mga labi ang Panginoong Jesucristo at manampalataya ka sa iyong buong muso, iyong buong puso, na muling binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Napaka-importante talaga na sa puso. Ginawa mo ang isang bagay na talagang galing sa puso, siseryosuhin mo yan eh. Tingnan nyo to. Huwag mong isa puso yung pag-aaral mo. Ano mangyari sa'yo? Hindi ka magiging seryoso. Tama? Tama ba? Napapagod ako eh kung man pumasok ngayon. Kung papasok man, aalis sa bahay, hindi makakarating sa eskwelahan. Bakit? Hindi sinasa puso eh. Pero pag isinasa puso mo yung pag-aaral mo, pambihira. Kahit na mahirap yung pag-aaral, mag-aaral ka talaga. Tingnan mo yung mga nanliligaw na hanggang muso lang. Pag nakakita na nakapalda, I love you. Pabila, I love you. Bakit? Hanggang muso lang eh. Pero kapag talagang mahal mo sa puso, kahit makakita ka ng ibang magaganda dyan. Di ba? Tama ba? Yeah. Di ba, Brother Ronnie? Tama? Right. Oo. Nauna na ako umuwi. Kailangan sinasa puso. Amen. Do it heartily. Amen. Hindi yung doing it heartily, ha? Gumagawa ka pero nasasaktan. Right. Maraming ganyan ngayon mga kabataan, gumagawa sa mga gawaing bahay na nasasaktan. Pag inuutusan mo, musunod nga pero umiiyak. Ano ba naman yan? Lagi lang ako naglilinis. Lagi lang ako nabuhugas plato. Heartily, masakit. Masakit sa damdamin. Hugas lang ng plato, nasasaktan ka na. Oh? Sa totoo lang, mga kabataan yun, napaka sarap ng buhay, no? No? Napakasarap ng buhay ng mga kabataan yan. Mag-aaral, hindi na naglalakad. Kami noon, grade 12 lang ako, lakad. Mayroon pang 8 kwaderno yan. Di ba? May mga libro pa. Tapos yung bag mo pa ay yung net bag. Kapag napunit, pwedeng
gagawing pambras ng pantalon. Ngayon, pambihira, oh. May tagagising pa. Kami, talagang gigising kami. Kasi pag hindi kami gigising, latos. Correct. Alam niyo latos? Hoy, bata na! Eskwela na! Hindi ko makalimutan tuwing Lunes talaga yun. Lagi mo naririnig yung Monday. Ano yung Monday? Yung kanta ng Bangles ba yun? Kasi Monday ang may Monday na salita eh. Hindi ko makalimutan yan. Tapos lulutuan ka ng ginamos. Yun lang yung bira, grade 1 ka, grade 2. Yan ang ulam mo, ginamos. Pati first year high school, ginamos pa rin. Pero ngayon mga kabataan, ang bihira oh. Hotdog, kaya nga, sakitin. Hindi maka, siyempre mo, ihahatid pa ng tricycle, hindi sundok pa, piraw. Kaya kunting nakalakad lang, pag-uwi ng bahay, pagod na po, masakit yung paa ko. Arte kasi. Samantalang panahon namin noon, grabe mga kahit kintiil. Diba? Ngayon, sabi, tapos pag walang pasok, ay saan kami? Doon sa umahan. Magbasok ba? Oo, isipin mo. Tapos, napasok pa ako sa isipin mo yung mga 500 meters na mais. 5 piso lang yan. Magtatanggal ka ng mga damo. 5 piso lang yan. Para lang magkapera. Ano ka doon? Tawag dyan sa Bisaya, magguna, magbasok. Isipin mo yan. Nasa tabing kalsada. Kaya pag nagaganyan ako noon, naka-ninja. Bakit? Baka madaanan ng mga classmate, tapos may mga dalaga na, di ba? Mga class na. Siyempre, kakatsawang ka eh. Ala, nagbasok. Nakakahiya yun. Pero kailangan eh. Amen. Pero ngayon, no? Ang bihira, no? Papasok sa school, ay hindi magbabaon. Kasi, mayroong pang Jollibee. May pang Starbucks pa. Sarap talaga duklo ng ulo. Tapos, alam mo, okay lang sana ganun. Tapos yung pag-aaral ba talagang isinasa puso? Anong gulo ko? Lahat nandyan na, sinusuportahan na ng magulang. Pero when they study, what? They're not studying heartily. Hindi sinasa puso ang pag-aaral. Alam niyo kung ano sinasa puso? Panliligaw. Kaya kayo mga nag-aaral, bakit sa puso niyo pag-aaral niyo? Sa eskwelahan, isa puso ang pag-aaral. Sa sambahan o sa paglilingkod sa Panginoon, isa puso ang paglilingkod sa Panginoon. And do it heartily. Amen. As to the Lord, not unto men. Kahit na kayo pagod sa inyong eskwelahan, pagkatapos nyo ng school, pag may pananambahan, punta ng church. Amen. Amen? Amen. Kasi sa school, hindi kayo makakarinig ng mga ganitong salitaan. Sa church lang. Kaya anuman ang natutunan ninyo mula sa salita ng Diyos, do it heartily. Kasi God will bless if we do His words heartily. Sa puso lang natin ang salita ng Diyos. Ibigis na natin ang Panginoon. Amen? Amen. Pangalawa, ano man natutunan natin mula sa Panginoon, mula sa salita ng Diyos, we must do it heartily. Pangalawa, we must do it happily. Magawa ka na masaya. Lagi ko itong sinasabi, di ba? If you are serving God without joy, without happiness, you are insulting God. Insulto sa Panginoon yan.
Kailangan mga ministries dito, masaya tayo. Amen. Amen? Amen. Pagbibigay, dapat masaya ka because God loving a cheerful giver. Amen. Amen? Wala akong nakitang tao na kuripot na masaya. Lahat ng kuripot laging nakasimangot. Right. Totoo yan. At saka lahat ng mga kuripot, maiksi lang ang buhay. Alala ko doon sa probinsya. Merong isang mama, apelido niya, Liagas. Nakalimutan ko yung pangalan. Basta Liagas lang tawag namin sa kanya. Matanda na ito. Wala siyang pamilya. No, itong si Liagas. Mag-isa lang siya sa buhay. Pero meron siyang malaking bahay. Meron siyang tindahan. Amen. Siguro hindi siya nakasawa kasi kuripot nga. Ayaw niyang gumastos, no? Magpakasal. Magpakasal ka. Di ba? Yung ano? Ba't ako mag-asawa? Pakakainin ko yung hindi ko kaano-ano. Yan ang mga mentalidad na mga sira ang ulo. Right. Wala, ba't ba kayo mag-aasawa? Hindi mag-aasawa dito. Di ba may nag-purpose dito? Pa-purpose ka, ha? Will you marry you? Yung mga nanonood na hindi ako kilala sa sabi, bubo itong pastor. Mali-mali na sinasabi. Okay, kung ngayon ka lang nanonood, eh, talagang hindi mo ako kilala. Nung nangyari, nung siya'y may edad na, meron siyang kinuha na pamangkin niya. Ang pamangkin niya ay, ano lang, naging kalaro nga namin sa basketball yun. Hindi, mas medyo may edad sa akin yun. So, hindi kami, basta nagbabasketball din yun. Tapos, sa sobrang kuripot ng tao na yun, halos hindi gumagastos. Yung kanyang pamangkin. Siguro ba? Sinabi ni Pastor Mag, di ba? Sa umpisa sa ministry, yung isang tuyo, isang araw yan. Sa umaga, buntot. Sa tanghali, gitna. Sa gabi, ulo. Ganon kakuripot. Isang araw, dalawang araw. Sarado yung sarado yung tindahan niya. Ano na? Bakit? Sarado lagi yung tindahan ni Nung Liagas, si Manong, Nung Liagas. So wala talaga. Maya-maya, mga ilang araw, mayroong lumalabas na lagong. Nung lagong? Bangaw. May lumalabas na mula doon sa tindahan. Ganun. So nagulat sila, anong namay lagong? Dagko kayo ng lagong. Lalaki ng mga bangaw. So ang ginawa nila, sinilig talaga. Nakita doon, nakahandusay yung matanda, pinatay ng pamangkin. Alam niyo bakit? Napuno yung pamangkin. Napuno. Puro lang tuyo eh. Daming pera yun. Kaya yung mga taong kuripot, wala, hindi magiging masayang buhay niya. Ay, ang simbahan na kuripot, wala, hindi rin magiging masayang simbahan. Di ba? Kaya tayo, bigay lang na bigay, support lang ng support. Dami-dami nating tinutulungan sa biyaya ng Diyos. Ano yung laging naririnig nyo dito sa akin? We give not because we have much. We give because we know the feeling of being none. Amen? I gave not because I have much. I gave because I know the feeling of being none. Nagbibigay ako, nagbibigay tayo, hindi dahil sa marami tayong nagbibigay. Nagbibigay tayo kasi alam natin yung damdamin ng walang-wala.
Amen. Kasi naranasan ko rin yan nung bago ako. Isa lang yung supporter ko talaga. Is yung mother church ko lang. No? Isa lang. Tapos, invited ako sa isang conference. Pagdating doon, sabi sa akin, Pastor, pwede ba ikaw mag-preach? Hindi kasi, nagkasakit kasi yung speaker namin eh. So, sa madaling salita, panakit butas, sabi nga ron. Sabi ko, wala namang panakit butas sa Panginoon. Kung baga sa sasakyan, merong spare tire. Importante yung spare tire. Pag na-flat yung isa, yun ang ipapalit yung spare tire. Ay, tama. Di makatakbo pa rin. So during that time, kumbaga ako spare tire. Amen. Na-preach ako, biyahe ng Diyos, meron namang nangyari kasi salita ng Diyos ang may preach eh. Amen. At from that time, nasupport sila sa akin. Amen. 300 a month. 300. Pero hindi monthly ang bigay. Every quarter. No? January to March, so first quarter yan eh. Tapos, hanggang 4 quarters. Malaki rin pala kapag na ano eh. No? Isang quarter pa po eh. Hindi isang 300 pero kapag first quarter, 1,000. Every 1,000 siya. No? So, ayos ah. Pag walang-wala ka, sobrang laki. Ay, amen. Ganun pala, no? Pag meron ka naman na marami, sobrang liit. No? Kaya mas maganda yung laging isipin mo na walang-wala ka. Tama. Amen. Kasi pag ang mindset natin, walang-wala ka, ano mang meron ka, magiging masaya at magiging kontento ka. Ay, Yun ang amen. ano dyan eh, yun ang maganda eh. No? Yun laging yung isipin, walang-wala ako. No? Pero wag naman na isipin na walang-wala ka, pero meron ka, kaya hindi ka na nagbibigay. Mali naman yan. Ay, No? Kuripot ka talaga. Sige ka. tama. Kumuha ka ng pamangkin mo, pakainin mo ng tuyo. Tutuyo ang utak niyan, yari kayo. Ano man natutunan natin? Yan lang natutunan ko sa pastor ko eh. Diba? Parang gano'n, no? Anong natutunan ko sa kanya? Nakita ko, ina-apply ko rin. Amen. Yung pastor ko, grabe yun. May mga pumupunta sa kanya, pag humingi ng tulong, pag meron talaga siyang pera, no? Parang magbibigay yun. Amen. Sabi ko nga sa inyo eh, minsan nga, pwede kaming magkaroon ng sama ng loob sa pastor namin. Oo, kahit ako, pwede eh. Pero hindi ko ginawa yun eh. No? Isipin mo, meron lang first time na makita si pastor, tapos magsasabi ng pangailangan, bibigyan ka agad. Maisip-isip mo, bira ako. Dito talaga ako galing. Hindi agad-agad ah. Kami, pag may hingiin kay pastor, alam niyo kung ano sasabihin sa amin? Ano sinasabi niya? Teach your people. Amen. Kaya ganun nangyari kay Pastor Erwin. Teach your people. Nga, paano mo turuan mo na bata pa lang? Pupils pa na eh. Di ba? Teach your people. Pero talagang natutunan namin na, ano man, sabi niya, pag kayo nasa mission field na, huwag kayong tumingin sa Project 8. Sa Diyos kayo tumingin. Amen. Sa Diyos. Amen? Amen. Lahat ng mga meron tayo, talagang ito ay talagang galing talaga sa Panginoon. Galing ang bawat isa sa atin. Amen. Walang mga tulong dito mula sa mga Amerikano, wala. Pero kung magbibigay sila, siyempre, dawat lang. Tama. Amen. Wala nga naman ayawan mo. No? Magbigay sila mga diskaya, tatlapin lang. Magbibigay yung payong, di ba? Pag wala bigay yung payong nasa Rolls Royce, no? Tanggapin. 40 million yun eh. Grabe, no? Kaya sa ministry, masaya ka lang. No? Pag masaya ka sa ministry, hindi natin na-insulto ang Diyos, talagang i-bless tayo ng Panginoon. Amen. Kapag masaya ka, no? Kahit na may karamdaman ka, lumalakas ka. Amen. The joy of the Lord, di ba, is
your strength, our strength. Eh may sakit ka na nga, malungkot ka pa. Sabi ng doktor niya, ang number 1 talaga cause ng problema, stress. Stress. Diyan talaga lahat nagsisimula. Kaya kapag tayo malungkot, eh patay kang bata ka. Kaya kailangan masaya. Kahit na anong problema mo. Sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ang number 1 dahilan, ano niyo, bakit niya nasabi yung rejoice in the Lord always? And again, I say rejoice. The first reason, ito yung pinakadahilan. Bakit lagi tayong magsaya? Magalak lagi? Because of salvation. Mas tayo eh. Tingnan, basahin natin, Philippians 4. Bago nasabi yung verse 4, meron verse 3. Ano yung verse 3? Hindi yung iniinom ha, hindi yung gatas. Verse 3 yun, verse 3. Ito, verse 3. Sabi ni Paul, and I entreat thee also, through your fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. Amen. Kaya sabi niya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. Anong dahilan? Because of salvation. Amen. You know. Sabi niya, yung mga kasama niya sa pagpapagal, ang mga pangalan nila ay nasa aklat ng buhay. Kasi pag wala ka sa aklat ng buhay, di ba? Will be cast into the lake of fire. Revelation 20:15. Kaya hindi pwedeng malungkot eh. No? Hindi man ibig sabihin na hindi na tayo nakakaranas ng lungkot. Makakaranas talaga. Pero kung nalungkot ka, dapat ma-overcome ka agad yan ng kasiyahan. Yeah? Yeah, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Ano pa? Pangalawang dahilan, bakit magalak? Because of supplication. Sipin mo, merong mananalangin para sa'yo. Amen? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. Kaya kung meron tayong mga problema, somebody will pray for us. Yan ang supplication eh. Merong nananalangin para sa iyo. Tayo naman mananalangin para sa iyo. Supplication. Diba? Kaya lagi ko itong sinasabi, no, may mga bagay na natatanggap tayo kasi ang totoo niyan, kaya yan napunta sa iyo kasi hindi naman ikaw ang dahilan eh. Hindi dahil sa pinagpipray mo yan. Meron ka ng mga natanggap na hindi mo pinagpipray. Pero bakit meron ka? Ha? Kasi merong nananalangin para sa iyo. Mga estudyante, umalis kayo ng tahanan, nakabalik kayo ng maayos. Ba't kayo nakabalik? Dahil ba magaling kayo? Ha? Hindi kayo na-disgrasya dahil ba pwede ka naman disgrasya eh. Ba't hindi ka na-disgrasya? Kasi may nananalangin sa iyo. Isipin mo yung dalawang estudyante yun, naglalakad lang sa may Tomas Morato. Naglalakad lang, di ba? Grabe, habang naglalakad sila, ang lakas ng ulan, yung palitada ng building, bumagsak. Saan pumunta? Doon sa dalawang estudyante. Dalawa, nabagsakan ng Ang isa nun namatay, kamamatay lang. Sipin mo, pauwi lang ng eskwelahan, ng bahay. Siguro, dahil nabagsakan siguro, hindi natin alam eh, bakalan kasi. Mga kabataan kasi ngayon, pag naglalakad, cellphone ng cellphone. Pero kung naglakad yun na, magpapagbantay, ganun sana eh. Paano nga makaano? Siguro naman hindi ganun. Pero ganito kasi, may mga kabataan na naglalakad, sa cellphone, meron pang may earphone pa, kaya hindi na nakakarinig, no? Tama. No? Lakad ng lakad. Ako siguro, di ba? Noong 1990, nasa Bohol ako, first year high school ako noon.
may bagyo din nun. May bagyo. Yung sa, kasi Barangay Katmon kami. Yung ibabaw nun, Barangay Candanas. Meron doon, ang pangalan, Vic, na meron siyang pinapakain na baboy sa bukid. Nung araw na yon, nung hapon na yon, pinakain niya, hindi na siya nakabalik. Hindi na nakabalik. So kinabukasan, nagtaka yung ano, bakit di nakabalik si ganito? Si Vic, kalimutan ko apelido. So hinahanap nila. Hinahanap. Pagdating nila dun sa bundok na yun, merong na-landslide. May na-landslide. Napunta sa daanan. Tapos dun sa daanan na na-landslide, meron na rin lagong. May bangaw na rin. Sabi ng lagong, dito. Sinilit nila pag nandun na natabunan. Alam niyo kung bakit natabunan siya? Ha? Wala pang cellphone noon eh. Wala pa. Kaya siya natabunan kasi ang kanyang raincoat yung sa yung sa fertilizer. Ganyan ang mga raincoat ng mga pobre. Ha? Ngayon mga raincoat niyo, mga ganda, no? Siguro, kay Lawrence, siguro Iron Man. Raincoat niya, Iron Man. Elsa, no? Siguro ang raincoat mo, ano? Siyempre, alam mo, ayon sa kanilang pag-aaral, bakit na ganun? Bakit siya natabunan? Kasi sa kalakasan ng ulan, naka-raincoat ng silupin. Ganun mga ano nun eh. Bubuksan yung fertilizer, pag naibuhos, kukunin yung silupin ng sako, tapos huhugasan, raincoat na yun. Ay, tama. Di ba? Ganun tayo, no? Yung sako, bubutasan lang sa liig. Suot mo liig mo, kag bubutasan dito, raincoat na. Ay. Tapos, another, kaya hindi niya narinig yung pagbagsak ng lupa kasi nga dahil sa malakas yung so siguro ganun yung nangyari sa mga estudyante na habang naglalakad siguro naka-cellphone, naka-earphone kaya hindi na namalayan, no? Kaya pasalamat kayo na meron na nanalangin sa atin. Amen? Yan na, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ano man ang natutunan natin, do it heartily, do it happily. Masaya. No? Kahit maraming problema, tawanan! Nakilala niyo yung kumpare ko, di ba? Nauna na sa atin. Si Paring Freddy. Ano sabi ni Paring Freddy? Ha? Awanan mo ang iyong kapitbahay. Anong sabi niya? Sari-saring problema nasa ulo natin ay tumotorta. Yun ang sabi niya, no? Kaya tawanan ang problema. Huwag ka lang tawa ng tawa kasi kailangan mo na ng problema na yun pag tawa ka na ng tawa. Sabi nga ni Bob, laughter is the best medicine. But if you are laughing for no reason, you need medicine. Kailangan mo nang gamutin. Tawa ka ng tawa eh. Do it heartily. Do it happily. Saka siyempre, panghuli, do it with humility. Lahat ng ating natutunan, no? Lagi nating isa puso yan, huwag puro dito ha. Kasi ang katotohanan yan, no, ano ang nagpapayabang sa tao? Pag marami na siyang alam. Amen? Sabi ni Paul yan, knowledge pop up. Yan ang nagpapataas sa tao, yung knowledge. Kaya yung ating alam, no, gamitin natin sa tama. Kayong mga estudyante, mag-aral kayo na mag-aral. Pero, remain humble. Ha? Mag-aral kayo na mag-aral. Kung ano yung expertise nyo, makikinig ako sa inyo. Kung ang kinukuha nyo ay IT, tapos mag-lecture ka ng IT, patungkol sa IT. Ano yung IT? Ikot na tao.
Ano yun? Oo. Sa computer, pag nagano ka dyan, makikinig ako. Kasi expertise mo yun eh. Tama? Pero pagdating naman sa Bible, makinig kayo sa pastor. Tama po. Amen? Lagi ko itong tinuturo sa mga Bible students. No? When you study the Word of God, and you know things, or you know something about the Word of God, always think as if you have no knowledge. Lagi mong isipin, no? Isipin mo na wala kang alam. If that is your mindset, nandun palagi yung ano mo, yung joy sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pagkikinig. Di ba? Kasi mindset mo, wala kang alam eh. Pero kung ang mindset mo, alam mo na, that's the end of your learning. Hindi ka na excited makinig. Alam ko na yan. Eh kung alam mo na, dapat ikaw na yung nagtuturo. No? Dapat ikaw na yung nagpapastor. Kaya lagi mong isipin na wala kang alam. Kahit sa prinsipyo ng yung sense of humor, sa pag-joke, malalaman mo ang tao na ito ay marunong sa joke at hindi marunong sa joke. Yung marunong sa joke at nagjo-joke, pag nakarinig yan ng joke, kahit na alam niya, hinahayaan niya magkwento yung tao. Tapos, makikitawa rin siya, di ba? Yung iba, hindi pa nga natapos, paano hindi? No? Susuplahin na eh. Ibig sabihin, walang alam yun sa, yung principles of, sense of humor. Sa sa doctrine study. Doctrine study, no? Ganun yan eh. Ang dami ko nang alam na joke eh. Pag nagkwento, si Brother Ronnie ka, pag nagkwento ka, tumatawa pa rin ako eh. Pagkatawa, sabi ko, mambira, bata pa ako, naririnig ko na yan. Alam ko na yung mga joke ko rin, naririnig na rin niya. Okay? Hindi lang siya makakagsabi na, mambira, may buhok pa ako, naririnig ko na. Tama? Kaya kapag yan ang mindset natin, meron kang natutunan, then do it with humility. Amen? Wala akong nakitang mayabang na talagang ginagamit ng Diyos. Wala. Kasi ang mga ginagamit ng Diyos, yung mga humble talaga. Oo, totoo yan. Kaya nga sabi sa book of 1 Corinthians chapter 1, yung mga taong tingin nila sa sarili matataas, hindi yun ang mga ginagamit ng Diyos. Kaya nga tinatawag ng Diyos yung mga sa tingin ng sanlibutan na mga mababa, di ba? Mga walang alam. Para Para pahiyain yung mga nagsasabing magagaling. Grabe ang Panginoon. Kahit na nung nagtawag siya ng yung mga apostoles, ordinaryong tao lang. Mga mangingisda, karamihan. Isa lang yung nasa BIR. No? Levi, si Matthew, no? Karamihan talaga, mga simpleng tao lang. Pero anong sabi ng Biblia? They have turned the world upside down. Kaya ang ganda pag Lord, gamitin niyo po ako. No? Yung Costa Rica, gagamitin ka ng Diyos doon. No? Mahirap ko nila, puro hindi sila nakakaintindi ng English. Grabe, no? Pero ang Spanish parang lang parang Cebuano lang. Nawagan niyo si Kristos. Kasi pagka mo namatay, nasa kutsilyo. Kung hindi sa kutsilyo, sa puthaw. Puthaw, ayun. Ito ko, di ba, ang bakal puthaw? Di ba? Hindi ka sumakay.
Abre, open. Abre, open. Oh, abre. Bisaya din yun eh. Ha? Kamu, mga Costa Ricans, mga kamuritsing. Nalay mo, meron dito tatawagin, papunta Costa Rica. Ikaw, Marcos. May mga amigos, amigas. Amigo, friends. Amigos, amigas. Hindi gagamitin ng Diyos yung mga magagaling. Maganda sana magaling tapos mapagpakumbaba ay Amen? Pero ang kagandahan sa ministry, no? Hindi tinitingnan ng Diyos yung abilidad talaga. Attitude. Attitude talaga. Alam nyo sa church, maraming maabilidad. Pero ang problema, bagsak sa attitude. Kahit na gaano ka maabilidad. Masama naman, bagsak ka naman sa pag-uugali, wala, hindi ka gagamitin ng Diyos. Pero, sabihin nila wala kang abilidad, okay yung attitude mo, tapos available ka pa, gugulat ka na lang. Matututo ka sa gawain ng Diyos. Ang baba ka lang. Amen? Just do it with humility. Anong natutunan natin? Kaya nga ang buhay Kristiyano, hindi ito hindi nagtatapos eh. Walang retirement ang paglilingkod sa Panginoon. Natututo tayo palagi sa salita ng Diyos. No? Kung ako tinawag siguro sa ibang bansa, hindi ko rin alam. No? Mahirap kaya tawagin sa ibang bansa. Mahirap. Pero, salamat tayo dahil hindi man tayo ang tinatawag ng Diyos sa ibang bansa, binigyan naman tayo ng part ng Diyos yung pagsuporta sa kanila. Sa pananalangin at sa pananalapit. Amen? Kaya Pastor, pangako namin na sasama ka namin sa mission support. Amen. Amen? Basta, just do what God wants you to do. Ako yung pastor na hindi na humingi ng mga report. Yung aming mga mission, galing dito, hindi ako humingi ng report. Sabi ko, gumawa lang kayo dyan, gawin nyo lang ang tama. Just do your duties, do your responsibilities. Sabi ko palagi, you cannot fake result. Meron kasi iba, gaganda sa report. Pastor, ito pala yung aming monthly report. By the way, by the grace of God, ganun pa eh. I have 50 Bible studies. Wow, 50. Tapos ako nagbabasa, ang tamad ko pala. Ito 50. Wow. And we have good news classes pagka Sunday, walang tao. Hindi natin mapipeke ang resulta. Para estudyante lang ba? Mami, Daddy, talagang nag-aaral ako ng gusto. Kahit na gaano ka ganda ng pagsasabi mo, seryoso ako sa pag-aaral, makikita yan sa grado. Di ba? Tama po. Kung mapasok ka, oo naman, grabe nga, wala nga akong late, wala akong absent. Makikita yan. Hindi yan mga sinasabi natin ang basihan. Tama. Yan. Pag nag-fellowship kami, hindi ba ako nag-banggit ng ano pinagagawa ko sa ministry? Pero alam niyo ako, grabe ako. Nasubiling ako, wala. Yung iba, grabe magkwento. Grabe Bible study ko. Mas walang tao. Manahimik ka na lang. Tama. Yun na lang gawa natin ang magsasalita. Amen? Kaya kayo, huwag na kayo mag-ano. Ma-report pa kayo, ha? Mami, nag-aaral talaga. Nag-aaral. Ano pinag-aaralan mo? Ha? Tama ba? Lolo rin, sandari, ano ka sa mami mo?
Resulta na lang ang makikita. Pero kita naman resulta. No? O ba? Ano siya? Serious? Serious sa kanyang school? Si Marcos, nag-aaral ba to? Makita mo naman mag-aaral ka. Ay. Ha? Tandaan mo Marcos, sabi ni Lolo mo ha, opportunity knocks only once. Ay, tama. Oportunidad, kumakatok minsan lang. Sabi lang din, Pastor, baka pwedeng twice. Pwede. Pero baka hindi mo na maabutan yung pangalawang oportunidad. Di ba? Ay. Kasi boast not thyself of tomorrow. Ay. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Amen. No? Pagkakataon na maglingkod sa Diyos ng matapat. Lingkod. Amen. Amen? Amen. Anong natutunan natin? We must do it! Amen. Gawin natin ng galing sa puso. Gawin natin na masaya tayo. Amen. Yung building natin ay tatayo. Alam, margastusan ito. Masaya lang tayo. Kasi kung ang pagiging malungkot, makakatulong, dapat malungkot tayo palagi. Ay. No? Ay. Kaya naisip ko, mga kapatid, makinig kayo. Ano yun natin, Brad? Yung mga magagamit sa building. Unti-untiin natin i-raise. Ay, tama. Halimbawa, simento. Pag tag-ulan kasi, mura ang simento. Pag tag-init, mahal. Kasi maraming mag-ano eh. Kaya mag-raise tayo ng simento. Tapos lalagay lang natin sa may bodega. Para pagdating ng mag-build na tayo, nandiyan na kagad. Semento, graba, di ba? Halimbawa, every Sunday, magdala kayo ng tig-isang pirasong graba. Dali lang. Sama-sama yan, di? Okay? So, gawin natin yan, ha? Alamin natin. Tapos yung mga gamit, pang-construction. Diba, kailangan ng pagputol lang ng paa. Nang gawin natin, ha? Amen. Excited na ba kayo? Amen. Okay, tayo lahat. Mag-pray tayo. Pag-pray natin si Lola Lourdes. Saka si Omi, no? Papunta na sana sila dito. Natalunan ng pusa. Natalunan yung pusa. Kalimutan mo kung saan banda. Kaya, imbis na papunta dito, sa skyline sila. Kailangan talaga kasi maano din ang pusa. Amen? Let's pray for them and let's pray for one another. Let's pray for Brother Dean sa kanyang mission field, sa kanyang soon-to-be wedding on December. Ano pangalan ng magiging misis mo? Hana. So, pray natin siya at saka si Hana sa kanilang wedding at saka mission field doon sa Costa Rica. At from now on, maging kapartner tayo niya. Not only in prayers but also in financial. Amen? So we will promise, Pastor, by God's grace, magsusupport na kami sa iyo. No? Kaya kailangan, kung ako lang kontraktor, siguro bawat missionary, milyon-milyon eh. No? Kontraktor. Dati gusto karamihan maging content creator. Ayan, kontraktor. Seriously speaking, let us pray. Pray for one another. Pray for the sick brethren. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa langit. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na aming natutunan mula sa inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos Ama, na amin po itong may sabuhay. May sabuhay mula sa puso, may sabuhay na may kasiyahan, at may sabuhay na may pagpapakumbaba. Maraming salamat po, O Diyos, sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo
Salamat din, Panginoon, sa mga lingkod niyo na tinawag at sa mga tinatawag pa. Salamat kay Missionary Dean Medrano sa kanya pong pagtugon sa inyong panawagan going to Costa Rica, Lord. Salamat po, Lord. Bless niyo po ang kanyang mission field, Costa Rica, na kanyang pupuntahan. Lord, ihanda niyo po ang mga puso't isipan ng mga tao doon. Talagang maging receptive sila sa salita mo, O Diyos. At bless niyo rin po, Lord, ang kanilang nalalapit na wedding ni Hannah ngayong December. Salamat sa inyo. Please provide all the needs. And Lord, we also pray for Nanay Lourdes. Tomorrow ang kanyang surgery, Panginoon. Lord, give her strength. Give wisdom to the doctors that will perform the surgery. Lord, thank you so much. We also pray for Omi. Yung maging maayos na nawa na injeksyonan na siya ng anti-rabies, Panginoon. Salamat po sa inyo. Ganun din sa lahat ng mga kapatid na may karamdaman, kayo po patuloy ang siya magbigay ng kalakasan, Panginoon. Ganun din kay Sister Agnes. Thank you, Lord, so much. Thank you sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa inyong banal at makapangyarihang salita. I-bless nyo rin po ang aming pagkakaloob sa gabing ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay, let us give our opening. Thank you for watching. God bless.